So today's session is Didlet at meron tayong Larsen Press. So since meron pa rin akong issue sa hindi ko alam kung knee tendon or something, sumasakit yung ilalim ng tuhod ko pag sa squat at saka sa deadlift. Nakita ko ang rehab work is extensions. Maging pinang po sa buhok. Kasi tuwing mag-deadlift ako talaga, masakit. Minta niyo yung last section ng deadlift ko, pinapagpag ko yung tuhod ko. Masakit talaga kapag nagkamali ng angle siya. Pero di naman araw-araw, may pagkakataon lang. Sana hindi to malala. Pero eventually, magpapatingin din ako. Kumali mo may ano-ano na sa katawan ko, di na align or something. Yung mga nire-recommend sa aking PT na malupet. Kaya pala, pag nagpapa-PT kayo, siguraduhin mo as much as possible yung PT na yon is nagbubuhat din. Kasi I already encountered it before na may injury ako sa shoulders ko. Nagpa-PT ko kasi meron akong health card sa company namin dati. Wala silang, hindi sila nagbubuhat or sa PT sila, aral sila, pero to cut the story short, mas pinagaling pa ako ng mobility exercises ng coach ko and rehab work ng coach ko kaysa dun sa PT. Ako kung bakit. Pero yun nga, as much as possible, kuhanin nyo na nagbubuhat din or may background sa weight training or knowledgeable about powerlifting, bodybuilding, anything na strength training. Kasi kung wala na, di nila kayo maiintindihan. Mataas ang chance ang hindi kayo mabibigyan ng tamang mobility work, rehab work. Lang ako rin, dinidal lang ako. Tapos, pagkatapos, although maraming session, medyo naman, nag-relief naman siya since tumagal ako. Kaso nga lang, pagkatapos nun, meron pa rin, hindi pa rin ako makapag-bench press ng maayos. Binigyan ako ng coach ko ng mobility. Gumaling, 2 to 3 weeks na wala na. Meron tayong block push ngayon ng 205, 4x3. Then may alam ko may Larsen. Sabi, makay ka. Ula ka na. Wala na. Hindi ka magabar eh. Nakatamad eh. Oo. Nalilito pa rin ako sa setup ko. Hindi ko alam kung saan ako sobrang lang ba yung ganyang. Kasi kapag get off, konti yung range of motion niya. Pero, may problema ako sa lockout lagi. So, kailangan ko siyang ilog niya. So nga lang, ang problem dito, yung doctors ko. Dito na ako. I mean, goods na ako dito. Mataas yung hip niya. Yun madalis ako. Blackout tayo. So, siguro stick na tayo dun sa knurling na to. Hindi na ako sasagad. Kasi aanhin mo yung sobrang weight kung magkakaproblema ka sa lockout. Lately, nagkakaproblema ako sa mid upper back ko. Pag nagla-lockout ako, sumasakit dito. Pagkatapos ng lockout, nagsusure na ewan na parang cramps or something. Kaya straight. Naka-tight. Kaya ako nagkakagano. Hindi ko malaking factor kasi 6 to 8 hours ako nakaupo. Nagtrabaho ko. Kaya madalas mag-tight yung muscle ko. 70 na. Oo, 70 rin. Uy! Si Mayor!
Mahirap na. Ano yung ano nyo? Bigat. Fuck. Yan na naman. Lagi na lang sumasakot. Nalakot. Nice. Nice. Good. Be patient. Nice. Block. Go. Fuck, bigat. One. Two. One. It's not a good idea. Fuck. Isa pala. Ito opinion ko. In terms of hook grip, siguro para sa akin, nag-hook grip ako singles, doubles, hanggang siguro sagad na yung triples na one set. Pero kapag volume work like 3x3, 4x3, more than 3 reps, parang hindi na siya optimal. Parang kumbaga, hindi na worth it yung hook grip mo. Kasi kawawa lang, save mo na lang yung hook grip mo sa mga singles mo. Volume work like more than 3 reps or more than 1 set, strap ka. Para sa akin yun, depende kayo. Pero madalas sa hook grip lang ako like singles, doubles, triples na 1 set lang. Pero kapag more than 1 set na 2 reps or 3 reps, or like for example 3 sets of 1, yun, pwede mag-hook grip yun sa mga singles. Pero normally talaga hindi talaga ako mag-i-strap kapag singles. Feeling ko dinadaya ko yung sarili ko. Pero anyways, last set to. Then meron tayong SLDN mamaya. Kanina, nung first set ko, medyo sobrang pangit talaga. Tumaas agad yung ulo ko, ang tendency. Nag-overextend si back. So, mali yun. So, focus lang tayo sa pagpuha ng slack. Then, pull. Stand up. Be patient off the floor. Tight as possible. Let's go. This one. So far yung good sa set ko. Set by set. SLDL na tayo. So meron tayong 3 sets, 6 reps, SLDL. Hinahang ko yung strap ito as much as possible close sa akin yung bag para hindi mawala yung tension. So stiff-legged siya. So yan siya.
So, pinaibahan na ito sa normal na deadlift. Hindi ka mag-wedge. Four. Five. Six. Tama ba yun? Ang importante. Target si hamstrings natin. Sira? Nakita ako kay Alan Troll. Kaka-check ko lang sa YouTube. Kahit pala hindi siya i-touch and go, kahit i-full stop mo as long as hindi ka mag-wedge. So, papanatiliin mo yung start position niya. Ito lang. Normally, ang start position ng deadlift, may wedging. Ito, prioritize mo yung hamstrings mo. Stiff yung legs mo. Tutorial na to. Yung starting position mo. Yan. Starting position ng deadlift, normally, ganyan. Starting position ito. Ito, yan. Ipupulo pa rin yung slot niya. So kahit hindi siya touch and go, kahit may full stop siya. Bigat ah. Bigat. Bigat. Lock it. Nice. Nice. Isot lang. Ako rin eh. Nice. Down. Yo. Ay, namiss ko to ah. Yung car talk tayo, men. Gaya natin. Sige na, sabihin nyo na okay, gaya kay Sam Sulik. Pero wala lang. Kasi isipin nyo ah. Think of it. What do you think? Ano ang meron kay Sam Sulik na tinatangkilik siya ng tao kahit sobrang haba ng content niya? Because it is real, man. Walang cut-cut. Kadalasan gusto ng tao yung totoong nangyayari sa buhay. Ako rin naman, ako nga, napapanood nga ako ng isang oras na katulugan ko si Samsung, 30 minutes. Pero anyways, maiba tayo. Check, mic check. Reading nyo ba ako? So, ito yung lisensya ko. Kapag dumidog. Bumili na ako ng alamit. Kasi kadalasan, pag umaalis ako, hindi talaga ako nagbabago sa something. Siguro magbabago ako ng malaki para pag if ever may gamit ako malaki. Pero umaalis ako, like for example, sisimba tuwing linggo.
O yung wala namang talagang kailangan bitbitin, cellphone, wallet mo lang. Hindi talaga ako nag-aano kapag naiirita ako. So, since iniisip ko para safe, kasi mataas ang chance lalo na makakalimutan ako. Minsan hindi ko nasasara yung zipper ko sa bulsa ko. Ano pag nahulog, mga ganun. So I decided na bumili ako nitong, sobrang liit lang nito, although kung hindi niya nakikita sa camera kasi madilim, pero maliit lang ito, men. Sobrang liit lang. Actually, nakita ko to, may nakita akong gano'n sa Colin Wayne. Colin Wayne ba yun? Colin Wayne. Colin Wayne. Kasi bumili ako ng wallet sa kanila. Tagal na, like 2 years ago. Hanggang ngayon, goods pa rin. Tama, alam ko 2 years ago yan, kasagsagan ng Axie. Yung mga panahon marami pa tayong pera. Natatandaan nyo ba yun? Kasagsagan ng crypto games, Axie. I mean, just to share with you habang papunta tayo sa gym. Nga pala, na saan ka pupunta? Papunta tayo sa gym. Bubuhat tayo. Bodybuilding. Nagpaalam naman ako kay Melvin. Dapat kasi meron akong kahapon yung accessories ko ng hammer curls at saka races. Hindi ko na ginawa. Sabi ko, Meps, gawin mo na lang sa gym bukas. Bodybuilding exercise, upper body na lang. Sabi niya, good naman, wag lang ako mag-lower body kasi meron akong heavy squats this Lunes. So, kailangan mababa ang fatigue ko sa lower body ko. So, ayun. So, saan nga pa tayo? So, yan, basta pa tayo yung gym. Well, habang papunta tayo dun sa gym, ano naman yun, 5 to 10 minutes naman away from gym. I mean, away from yung fitworks, yung pinag-gyman ko dati. I mean, makikita nyo mamaya. Bodybuilding gym siya. Or general gym. Or, tawag ito, commercial. Pero, ayun na nga. Balik tayo din sa cryptocurrency. Ito nga ba nasabi yun? Oo. Kasi nung time na sagsagan ng cryptocurrency. So, di ko naman maitatago sa inyo na talagang pumaldo ako doon kasi malala. Sobrang lalamin. For transparency lang. Dumating sa puntong I quit my job because nadodoble niya na yung income ko. So, I decided to quit my job and focus dun sa Axie. Then, yun, alam ko, nagpa-powerlifting na ako dun. Doon pa nga ako nakabili ng SBD set. Biruin mo, isang bagsakan. Sino pong normal na nila lang na makakabili ng SBD set isang bagsakan from top to bottom? SBD set yun, man. What I mean by SBD set, t-shirt, wrist strap, knee sleeves, belt, pare, belt. Imagine yun, belt. Tapos, socks. Bumili pa ako ng headphones nun, etc. Basta anyways, I mean, to cut the story short, to simplify it, may pera ako. I mean, yung pera ko, hindi naman unlimited. Yung, mataas lang sa normal na kinikita ko. Hindi nagko-call center ako. Then, doon ko natutunan na what goes up must go down. Diba? Yun naman yung madalas. Yung income ko is dinodoble na Axie, etc. Ako nga pala dahil sa Colin Wayne. Yung bag na punta sa Axie. Pero anyways, yun. Ayoko nang pag-usap siguro next time pag-usapan. Pero sige, sabihin natin. Yun. Basta as simple advice lang is yung mga bagay na too good to be true. Kaya nga smart enough ka para ma-identify mo siya. So dati medyo tanga-tanga pa ako. Alam mo yun, ang bilis ko kasi madala. Lalo na sa mga ganun. Kasi, sino pang di madadala? May pruweba, mga tropa ko. Pumapaldo. Tapos ako, di ba?
nainggit. Sabihin natin nainggit talaga ako, man. Kaya, yun, bumili ako ng Axie, etc. Then, fast forward, kumita ako ng malala for 1 year. Then, sabi ko nga, what goes up must go down. Law of diminishing returns. So, ayun. Hindi naman ako nalugi technically, pero yung ininvest ko doon, parang naubos yung capital. Naubos yung capital since bumaba yung value ng crypto. Ayun. So, ngayon, balik trabaho ulit ako. Pero doon ko natutunan na kahit may mga ganong pinagkakitaan ka, as much as possible, huwag pong iwanan yung consistent na nagbibigay sa'yo ng income kasi mahirap. Okay? Pero kung depende sa'yo kung kailan ka mag-jump in, kung kailan mo iaalisin yung sabi nga nila, yung term na 8 to 5 job, 8 to 5 job, kailan mo bibitawan yun. Pero doon ko natutunan na ginawa ko lang na nag-quit dahil na rin sa katamaran ko nun. So, it's not a good reason for me to quit my job before. Dala ako ng katamaran. Siyempre, isipin mo, wala akong masyadong ginagawa, kumikita ako. Diba? Pero anyways, yun nga, man, sobrang based sa karanasan na to based sa karanasan, hindi naman, good lang naman pumasa sa mga investment, etc. Pero, maging cautious lang kayo. Kumbaga, aralin nyo kung ano yung pinapasok nyo. At saka, lagi kayong may plan B, C, D, E, F, G. Hindi katulad yung nangyari sa akin na parang, as in, nakubos yung capital ko doon. Dapating sa point na wala na akong kinita. Pero hindi ako technically nalugi na, like, for example, yung mga nag-invest kasi madalas sa Axie nung late na, is yun yung talagang nalugi. I mean, nakita ko yun kasi yung mga tropa ko na, kasi dumating sa point na nagbebenta ako ng ganun. Hindi lang Axie, ibang crypto games, nagbebenta ako. Talagang binabuy and sell ko siya. As in, malalang buy and sell na almost yung patong ko doble para lang sa convenience nila. Kasi kadalasan sa kanila, ayaw nilang mag-buy dun sa marketplace. Gusto nila spoon feed. So, dahil gusto nila spoon feed, hindi sila maarte sa price. So, ako naman to si opportunista. Pinatukan ko ng malaki. Siyempre, example, isang team, like, nagkakalaga lang ng 20K or 25K, 30K, bibenta ko yun ng 60K par. Flip yun. Bibenta ko yun ng 60K. Well, hindi naman din, yung nangyari sa akin. Siyempre, lesson learned, pero yung mga pera ko naman, hindi ko naman siya ginasta basta-basta. Siguro yung mga once ko lang na nagasta doon is, I don't know kung once ba yung SBD set o need. Parang nandun siya sa between need and wants. Kasi need ko siya dahil sa powerlifting career ko, kasi seryoso ako. Want ko siya kasi hindi naman, makakabili naman ako ng iba pang brand ng equipment na kahit hindi SBD, di ba? So, nandun siya sa need and want ko. Hindi ko siya ma-identify. So, ano ba yung mga hindi, kasi most of na nakikinita ko talaga is, sinare ko talaga kasi, kung napapansin nyo, sa mga OG dyan, kung napapansin nyo, nagbago na yung bahay namin kasi lumipat kami. Nung pinagawa yung bahay namin, like, hindi ko naman sabi na brag siguro sabihin na natin 70 to 80% ng kinita ko is na within 1 year yun within 1 year span or less than a year, something. Hindi ko alam kung anong exact. Na-share ko talaga doon. Kumbaga, ito, nabayaran itong pagbayad na itong kotse, tapos yung sa bahay namin. Siyempre, hindi naman kami sobrang yaman na parang ikikinas namin, hindi. So, we take loans, then ako yung nagbabayad doon, etc. So, yung pera kong kinita doon within 1 year,
dun sa crypto is meron naman napuntahan, technically speaking. Although, again, hindi ko ma-advise na pag pumasok kayo sa mga ganon, is iiwan nyo yung nagbibigay sa inyo ng consistent source of income. Pero at the end of the day, it's your own decision, it's your own choice. Pero nyo yan di ba? I'm just saying it from the point of view ng nakaranas na. Okay, pero iba't iba naman tayong story. Malay mo, mas matalino kayo sa akin na kahit gumawa kayo ng ganon, is hindi nyo pinababayaan yung consistent source of income nyo. Yun lang naman. So, habang traffic, mag-uusap muna tayo dito. So, saan na ba tayo? So, yun, ba't tayo napunta doon? Napunta tayo doon dahil dito sa bag. So, yun nga, Colin Wayne. Kung di sa mga di nakakalam, yung Colin Wayne, parang premium siya na parang like wallets. May bag na rin sila ngayon. Premium quality talaga siya, promise. Kasi biruin mo yung wallet ko na yun na hindi ko mapakita, hindi ko Basta yung RFID, RF wallet. Parang, ano tawag dito? Parang may card holder siya. Sobrang maliit na yung makabagong wallet ngayon, tas maliit na. Mamaya pakita. Hindi ko mapulot Well, basta yung maliit na, sobrang solid yung quality talaga niya. Mahal. So, technically, mahal. So, itong bag, yung bag na nakita ko dun sa Colin Wayne, actually, ang pinaka nagkaiba lang is yung material lang ng ginamit. Although, goods naman yung material neto, pero yung material na ginamit dun sa Colin Wayne, na gantong-ganto talaga, as in. Pati yung loob, basta yung design, yung strap, yung laki, ganun na ganun talaga. Nakita ko to sa Lazada. So, nakita ko sa Lazada, tiyan ko yung review goods naman. So, pinili ko, nagulat ako sa quality goods. So, sobrang identical niya dun sa Colin Wayne. Ang pinagkaiba lang yung mismong material sa bag na ginamit. Pero, biruin mo, magkano kung binili ito? Parang 250 to 350, parang ganun. Nasa ganung range. Tapos yung Colin Wayne na yun na nasa 1, 2 or 1.5 pa yun. Parang ganun yung pricing niya. Pero, di ba? Minsan, kumbaga, matalino rin kayo sa pagpili. Hindi porket branded yung bagay, wala na kayong makukuha kasing quality niya na mura. Kasi kadalasan meron tayong, ganun din naman ako dati. Although nasa culture na rin natin yun na parang dapat branded yung kumbaga yung term na original at local. Alam mo yun? Kabulshitan yan Kumbaga, it doesn't mean na like import or original or branded yung gamit mo is maganda na yung quality. Diba? And it doesn't mean na like mura, hindi kilalang brand yung gamit mo is mababa na yung quality. Hindi ganun. Nagdedepende yan kung gaano kakilala yung brand. Mas kilala yung brand, mas mataas ang chance mas mahal. Diba? Pero kung marami kong pera, go lang. Pero anyways, malapit na tayo sa gym. So, bag lang, dami na natin pinag-usapan dahil lang sa bag. Pero, ayun nga. Malapit na tayo sa gym. So, bukas naman siguro tong gym. So, ganap lang tayo ng parking. So, meron tayo. Ang plano ko ngayon, since upper body, ayoko mag-shoulders, men. Ay, siguro 1 to 2 exercise ako ng shoulder, like raises lang. Pero, other than like pushing stuff, like overhead presses, ayoko kasi nagtitweak yung shoulders ko talaga, men. Kapag nag-OHP ako, dumbbell or barbell, ayoko nang ganun, men. So, maghanap tayo dito ng parking. Okay, parking dito. Hanap tayo dito ng parking. Para tayo nakita dito ng parking. Sarado naman, so siguro naman pwede mag-park dito. Sarado naman.
So yun, bago tayo lumabas, ituloy ko lang yung kwento ko sa naman tayo. Kasalita ako dito tapos hindi pala naka-on yung mic. Pero buwang naka-on naman. Pero ayun na. Pwede naman siguro dito. Pero yun nga, ang tawag dito, meron tayo. Ayun, sabi ko sa shoulders ko, pag nagpe-press ako, may pressing movement is, hindi ko alam, may nagtitweak to. So, ayoko na siyang mauwi pa sa injury. So, pass muna tayo sa presses ng overhead. Bench press, wala na tayong problema. Awa ng Diyos. So, solid na yung wrist ko. Wala na akong problema sa wrist. Awa ng Diyos. Nakakatuwa, man. Hopefully na hindi na, tuloy-tuloy na, wala nang unnecessary injury. Kaya, ang gagawin ko ngayon is, back, of course, and bicep, tricep, siguro mga 2 to 3 exercises, both sa back, siguro mga pull downs, row machines, mga machines tayo lahat. Kasi syempre nasa gym tayo, maximize natin yung mga machines dito sa gym. Magandaan lang dito sa gym na malapit sa amin is yung Fitworks, yung pinag-gyman ko. Pag bodybuilder ka, bodybuilding exercises, sobrang maximize mo siya sa murang halaga na 70 pesos. Diba? Imagine mo 70 pesos, men. Imagine nyo yun. Ang standard price sa ata ng mga gym is 100 plus eh. Ito 70 lang, sobrang makamasa niya. Pero and then, siguro meron tayo. Siguro mag-face pulls. So, back na rin yun. Although, real delt. Tapos, ano pa ba? Yun. Basta wala lower body. Usual shoulders ko siguro mga raises, lateral raises. Mga ganun, something. Pero, siguro mga at least like 6 to 7 or 6 exercises. So, basta bala na. Yun lang mga chong. Punta na tayo sa gym. Time check. Wala pala akong dala akong cellphone, pero ito yung cellphone na walang SIM card in case of emergency. Kasi yung iPhone ko, sobrang is malobat. Papalitan ko na yun ng battery. So, 7:52. So, hopefully matapos tayo ng alas 9. So, saglit lang to. Let's go. So anyways, yun lang men. Siguro gagawin ko tong accessory day, gym tayo. Siguro sa iba naman minsan. Kausapin ko yung mga paalam mo sa mga tropa ko na taga Anytime Fitness kung mapapayagan tayong magbuhat dun. Siyempre na libre. Mura ko tayo. Kadalasan naman pwede yun.
Pag may kakilala ka, i-guess ka. Kahit nga kahit nga basta member ng Anytime or kahit hindi coach sa Anytime Fitness, pwede ka nilang i-guess dun. Okay. Yun lang naman. So, sobrang swerte ko lang sa area ko kasi since may gym na tayo mga chok, pag nagsawa tayo sa gym, pag nagsasawa ako sa RPE, malapit lang yung gym, 5 to 10 minutes lang from RPE hanggang dito sa Fitworks. Itong Fitworks na to, ito yung OG. Nakita nyo yung facility kanina, wala pa yun. Ang meron lang yung pinakaunang video, yung nagla-lat pull ako. Yun lang yung area na yun. As in, siguro lang, kasing laki lang ng nung buong taas ng RPE, kasama na yung garden. Ganun lang. Ngayon in-expand nila, so good sense dinagdagan din yung gamit. Goods talaga sa amin for well, I'm not recommending that gym for power lifters. Kapag gusto nila mag-accessories, mag-bodybuilding or yung mga bodybuilders or yung mga normalang buhat lang, pwede kayo doon. Kaso nga lang, medyo kung ayaw nyo ng marami tao, piliin nyo yung oras. Kasi ang peak hours nun is 5 onwards yun or 6. Peak yun, hanggang sagad na yun, hanggang gabi na yun. Alam ko nagsasara sila ng alas 10, parang ganun. Pero yun yung peak hours nun. Hindi naman siya sobrang init, pero kapag dumadami kasi yung tao, kahit malawak na siya, mainit pa rin since hindi siya air condition. Although may mga fans naman, pero kung di lang kayo sanay sa crowded, siguro mamili kayo ng oras. Pero anyways, yun lang. As of the moment, yung weight ko, walking weight, ibig sabihin yung pag may kain na ako, pumapalo na siya sa within 81 to 82 kg. So, goods. Pero alam ko kapag kapag pag morning weight, nasa 79 to 80 pa rin ako. Nasa ganung range, or 80 to 81, which is good sign, meaning effective yung calories na nilalagay natin sa katawan, which is around 3K. Minsan pa nga sumusobra pa doon, pero hopefully as much as possible ma-maintain ko lang yung 3K na yun, na hindi na ako lalagpas, kasi ang tendency noon may mga unnecessary fats akong magiging nun. So well, yun lang. So today Saturday, rest day tomorrow, Lord's Day. Simba kayo kung ano man yung religion nyo, or kung wala, spend time with your family. Sunday yun International Family Day ang Sunday. So, or chill, relax. Then kita-kits tayo sa Lunes, kasi sa Lunes alam ko, hopefully meron tayong heavy singles again, since nag-RPE 6 tayo ng 175. As much as possible, babawasan ko yung cut ko para ma-practice ko lang siguro yung spontaneous na salita ko, kasi I am planning kapag nagkaluwag-luwag na, mabayaran ko na lahat ng equipment sa gym, maglalagay ako ng podcast area / office dun sa taas ng RPE sa may garden banda. So papaglas ko yun, hopefully. Gagawin natin yun. Gusto ko siyang gawing room, like for office, pwede magtrabaho doon, pwede mag-podcast, pwede mag-edit, etc. So gagawin ko na siyang office talaga, diba, sa taas. Yun nga. And
soon podcast, since yun gusto kong i-practice, yung spontaneous na salita ko. So siguro yung pagka-spontaneous na salita, kaya na to, kasalita ako mag-isa, napapractice yan kasi dati nabablanko talaga ako, wala akong, siguro dalaga rin ng trabaho ko, ang puhunan ko boses, since nasa real estate. So kumakausap ng mga tao. So siguro dala na rin doon kasi dati naman talaga hindi talaga ako spontaneous magsalita, although ngayon may mga lags pa rin, nakakalimutan ko yung sasabihin ko dapat, pero ayun, practice na to sa darating na podcast. Siguro yung podcast style na gagawin ko is gusto ko yung natural na podcast, yung mala Joe Rogan pa, yung siguro meron akong notes para hindi lang ako mawala, pero mga ano, yung mga gano'n, hindi lang tungkol siguro sa powerlifting, although more likely powerlifting like 60 to 70%, pero ayun na, nagbi-blink na hopefully magawa ko yun within first quarter of next year. Since umuusbong na ang podcast, so hopefully magawa natin yun, podcast natin. Parang yung Better Take ba yun kay Russell Orhi, parang malaganon siya, or like yung podcast ng Power Build, or medyo alam mo yung kaswalan, yung hindi yung alam mo yun, para maging chillax lang din yung kakausapin ko, hindi lang tungkol sa powerlifting, lahat ng area ng buhay, alam mo yun, kasi hindi naman lahat ng tao dito sa Pilipinas interesado sa powerlifting, di ba? Pero siguro ang mga una kong iimbitahan, syempre mga powerlifter talaga, or well, depende sino yung una kong kakausapin, pwedeng hindi, pwedeng oo, pero hopefully by mid 2024 hopefully makuha natin yon, or realistically end of 2024, kasi marami pa tayong aasikasuhin mga chong. So yun na, nagbi-blink na ang aking battery, malapit na rin ako sa bahay, sobrang lapit lang talaga na itong gym na to, men, sa gym, sa RPE / bahay namin, sobrang lapit lang talaga. So again, pag gusto yung mag-training sa RPE, man, message nyo lang yung page or ako, basta ano naman siya, open naman